Sa trial po, halimbawa, dyan po sa ICC attorney, narinig natin yung sa panig po ng prosecution at kung magbabasa ka ng mga komento, marami din ang dito, parang pinag-uusapan na parang nakakonsentrate din sila minsan doon sa, alam niyo yung emosyon, no, yung sinasabing epekto daw nito, yung sa side ng pamilya, grabe na daw yung ng mga biktima. May bearing po ba ito, attorney? Kumbaga, pwede ba nating i-relate yung emosyon na resulta doon sa legal na pinag-uusapan or doon sa ebidensya? Ano bang ebidensya nyo talaga dito? Kasi parang lumalabas, kinukuha yung simpatsya ng mga judge, attorney. Well, hindi dapat makaapekto yan. At saka isa pa yan sa malaking pagkakaiba between yung ICC and ang Philippine courts natin. Dito sa Pilipinas, pag may yung mga ganyang confirmation of charges hearings kasi na nagpapaliwanag yung mga abogado, may opening statement, may closing statement, may summation. Dito sa Pilipinas, walang ganun. Kasi judge yung kausap mo eh. Diba? Parang sa ICC, judge ang kausap mo, pero for some reason, parang gumawa sila ng procedure na parang palabas na magsasalita yung abogado when in truth and in fact, bago magdesisyon yung mga huwes, hindi naman sila dapat mag-rely dun sa magaling ba magsalita to, nakakaawa ba, nakakabilib ba magpresenta ng argument. Dapat dyan sa dokumento sila nakabase. Admar, kung parang ano to eh, yung nangyayari sa ICC, parang ang kahalin tulad nito yung sa Amerika. Diba? In US courts, diba may opening and closing statements yung mga abogado, napapanood natin yun sa mga movies at sa TV. Kasi ang kausap nila jury. Yung mga jury hindi abogado yan. Or most of them are not lawyers or usually they're not lawyers. Kaya umaapila sila sa emosyon, 'di ba? Nagpapaliwanag ng legal pero may kasamang sundot sa emosyon kasi hindi sila abogado. Pero dito kasi sa Pilipinas, wala naman tayong jury, ang kausap mo judge. So, ang dapat batayan ng judge is yung legal lang. Legal at saka kung anong ebidensya. Diba? So, kaya din tayo medyo nagtataka dito sa procedure na to kasi para saan tong palabas na to? Kasi kung judge lang naman din ang magde-decide, pwede namang submission lang to ng pleadings eh. So, yun, nagtataka din tayo. Baka for transparency, pero kasi pagka may ganyang transparency, you're also opening yourself up, the judges, to pressure. Pressure from the public who may not understand legalities. Opo. Yun. Di ko lang alam kung na-raise din ba ito sa confirmation of charges sa panig ng depensa. Yung paggalaw o kumikilos or buhay na buhay ang justice system natin dito at may kakayanan sa paglilitis ng anumang klase po ng kaso, maaari din po ba yung erase doon sa Korte sa ICC at maging ihalimbawa yung nangyari kay Kian de los Santos na during or sa kasagsagan ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, siya mismo ang nagpatiyak na dapat may managot at napanagot nga, nakakulong na ngayon, na convict na yung mga involved na police na gumawa ng kamalian? Ang alam ko hindi sakop ng confirmation of charges yung topic na yan. It should be a separate challenge. On the principle of complementarity, hindi ko alam kung merong separate na hakbang si Nicholas Kaufman para i-challenge yung complementarity. Pero ang huling usap namin ni Attorney Sal is isasuggest niya kay Attorney Kaufman na dapat pati yung complementarity, pati yung yun nga, kakayanan ng Philippine courts na gampanan ng tungkulin nitong
to try these crimes. Yun, isa-suggest niya daw kay Attorney Kaufman. Huli na lamang po, attorney. Dalawang waiver ang nilagdaan ng dating Pangulo. Di ko lang alam, dalawa or higit pa ba? Binibigyan din niya na hindi siya dadalo doon sa confirmation of charges kasi hindi nga niya kinikilala yung jurisdiction. Ano po yung maaaring epekto rito? Kasi sa kabila nitong hindi pagkilala, so dapat hindi na rin ba sila magpapaliwanag sa side ng depensa doon, laban doon sa mga akusasyon ng prosecution? Kasi nga, una sa lahat, hindi na nila kinikilala yung jurisdiction po, attorney. Hindi naman. Kasi represented naman si Pangulong Duterte ni Attorney Kaufman sa proceeding. So hindi naman siya waiver of representation and presenting your own arguments, your own defenses. Ayaw niya lang personally na mag-attend ng hearings dahil ang katwiran niya ay hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa kanya, and base doon sa sulat niya na pinadala sa ICC is I think he doesn't want to give them the satisfaction. Yung mga kaaway niya, he doesn't want to give them the satisfaction na makita siyang siguro kasi sabi niya nga he's old, he's frail, and he's tired. He doesn't want to give them that satisfaction. Ang gusto niyang ipaabot sa kanya is kahit nakakulong ako dito, yung puso ko nasa Pilipinas pa din. So yun ang posisyon niya. Ang kinakatakot ko lang is nung linabas niya yung mga waivers na yun, ang trinay kong alamin is pwede ba siyang, kunyari, magtuloy yung trial? Pwede bang mag-waive siya ng appearance sa buong trial? Hindi ko sigurado yung sagot. Pero kaya ko specifically hinanap yun is, ang worry ko is baka hindi na natin siya makita ulit. Yun ang worry ko. Na baka yung March 11, March 12 video ni Pangulong Duterte bago mag-land yung eroplano niya sa The Hague is yung huling pagkakataon na makausap niya tayo, tapos yung appearance niya sa ICC doon sa initial hearing, baka yun na yung huling pagkakataon na makita natin siya. So baybayan natin yan kasi syempre ang gusto natin, makita natin siya ulit. Opo. Attorney, huli na lang, may plano ho ba kayong, pwede ho bang gawin yun, yung pagpa-follow up doon sa petition ninyo sa Supreme Court, o hindi kayo, wala namang magiging problema po kung gano'n ang gagawin po ng parte ninyo, yung mga naghahain po ng petition dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga po dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong ICC? Titignan natin, Jade, pero ang magandang development this week is, I think earlier this week is yung Tayo Kami Naman signature campaign. Final na nila yung, nag-file sila ng sariling pleading sa Supreme Court na may kalakip na almost 200,000 signatures ng mga kababayan natin. Tapos ang panawagan nila sa Supreme Court is resolbahin na yung mga petitions for habeas corpus. So kahit hindi man tayo ang mag-follow up sa Supreme Court, yung taong bayan na mismo ang nagpa-follow up. At ang nabasa ko dun sa, kasi binigyan tayo ng kopya bilang party dun sa petition for habeas corpus, binigyan ng kopya lahat ng party, so nakatanggap tayo. Ang sabi nila is patuloy pa silang magkakalap ng signature, so hindi lang hindi nagtatapos dun sa submission nila yung campaign nila. Opo, kasi nga sa tono pa lamang ng mga pahayag ng dating Pangulo, tanggap na niya yung kapalaran niya doon mismo sa ICC, attorney, at parang wala na siyang inaasahan dito na maganda sa ICC. Yun ang trahedya, 'di ba? At nasabi na rin natin to sa Supreme Court na it's going to be a tragedy kung yung ating Korte Suprema doesn't lift a finger
to address the situation. Kasi mula nung dinakip at linipad siya doon, agad-agad naman kaming nakapag-file ng petition for habeas corpus, pero hanggang ngayon, wala pang tugon ang Korte Suprema. So, yun ang isang trahedya ito, at para sa akin nakakahiya na walang aksyon ng Korte Suprema. Opo. Siguro, Attorney, huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig po sa mga oras na ito. Marami pong salamat sa suporta nyo, at saka yun nga po, para sa amin na sumusubaybay doon sa confirmation of charges hearing, malinaw po na walang sapat na ebidensya ang prosecution ng ICC laban sa kanya. Propaganda, puro propaganda lamang. Pero at kung patas ang laban, ang inaasahan natin ay madidismiss ang charges. Kaya lang, may ibang umiiral na outside pressure at kung ano man, at base na rin sa mga action ng ICC in previous proceedings, mukhang baka tuluyan nila si Pangulong Duterte kahit hindi sapat ang ebidensya. So, yun ang nakakalungkot. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa rin patunayan ng ICC na patas talaga sila. So, umaasa pa rin tayo kahit konti na gagawin nila yung tungkulin nilang patas na mag-resolve nitong conflict.